Hello brothers and sisters, welcome back again sa ating sharing for bread of God in the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagbigay mo sa akin ng oras na ito at pagkakataon upang makabahagi ng aking karanasan sa totoong buhay sa pamaraan ng iyong gabay sa akin. Lord, maraming salamat sa mga bagay na ito na ipinagkaloob mo sa akin. Maraming salamat, Lord. Amen. Okay, brothers and sisters, today babahagi ko sa inyo ang isang himala sa buhay na kumbaga sa ating mga tao, sa ating mga nanampalataya kay Jesus Christ, sa mahal na Diyos, sa gahom ng Diyos, tayo ay ginagabayan ng Diyos. Mga kapatid, si Saint Blaise, ito ay isang santo na patron ng Sebasti Antique dito sa lugar namin. Naririnig ko siya pero na-forget ko, kumbaga hindi ko na naalaala at hindi ko alam. Parang hindi ako nagbigay ng attention kay Saint Blaise. Saka ko lang ito nabigyan ng attention. Ito lamang ang linggo na ito. Kaya masasabi ko isang himala para sa akin dahil nalaman ko na si Saint Blaise pala ay isang santo o patron na nanggagamot ng mga may sakit sa liig at mga hayop. Dahil na masasabi ko na isang mirakulo sa buhay ko dahil na ang layo ng Sebasti, hindi ko alam na makarating ako doon at parang wala lang ako, no? Parang hindi ko, kumbaga parang hindi ako na i-excited, no? Dahil hindi ko pa alam na siya ay patron ng mga may sakit sa liig, or kumbaga ang time ngayon na nararamdaman ko parang wala lang sa akin at saka maulan-ulan sa lugar namin. So sabi ko parang hindi ako tutuloy na parang tutuloy. So dapat excited ka, diba? Pero sabi ko ganun talaga siguro ang magiging reaksyon ng isang tao pag ang tinatawag na may tentasyon. So hindi ako nagbihis. Ang tagal ko nagbihis kasi parang hindi nga ako pupunta o hindi ako alis. Parang pinipigilan ako na parang tinatamad ako. Naman na huli, nakapag-decide ako nga sige, go ako. So umalis ho ako. Pagdating ko ho doon sa kung saan na yung magdala sa akin papunta doon sa Sebasti, doon ko nalalaman. Dahil na nagkukwentuhan sila na si Saint Blaise pala ay kanyang patron na lagi niyang pinupuntahan dahil ito ho ang patron, ang saint na ito ang nagtulong sa kanya na gumaling ang sakit niya sa liig. Kaya dapat ooperahan din siya pero hindi natuloy ang kanyang operasyon. So kumbaga may history na pala si Saint Blaise para sa kanya. At doon ko na-realize na kaya pala parang may mga tentasyon na hindi ako magtuloy, pero ang lakas ng loob ko na sige, go ako kahit na masama ang panahon o parang hindi nagasangayon ang panahon, umalis ako dahil mayroon din palang pahiwatig para sa akin, mayroon ding purpose. Dito ko napagtanto na ang aking sakit bilang pin's nerve, ako'y nakaranas na ng stroke dahil na sa pin's nerve ko, dahil hindi maayos yung daloy ng dugo at oxygen sa puso at saka sa ulo ko, kaya sa utak ko, kaya nagkaroon ako ng blood clots dahil lang sa pin's nerve ko. So dito sa liig ko, yun yung sakit ko nagsabay sa frozen shoulder ko, kaya ho nagkaroon ako ng nerve problem, no? So dito sa liig ko ang pinaka importante kasi minsan nagahigpit, no? So hindi ko katakalain na kapatid nga si Saint Blaise ay nanggagamot sa liig. Alam niyo ba kung bakit? Sa dami ng mirakulo sa buhay ko, kagaya lamang sa paggaling ko sa sakit ko, gumaling ho ako dahil hinihingi ko ho yung kay Jesus Christ. Hinihingi ko ho yun sa mahal na Diyos na ako'y pagalingin niya at ako'y guidean niya sa lahat ng oras. So natupad ho yun, gumaling ho ako. Ngunit mayroon pang naiiwan na kung tutuusin, kapatid,
Pag ginusto ng mahal na Diyos na ikaw ay gagaling, gagaling ka. Gagaling ka talaga as in. So magaling ho ako, maglakad, magsalita, gumawa ng kahit anong gawain. Ngunit, ang sakit sa pin's nerve ko ay hindi ko maiwasan na nararamdaman ko pa, kaya nanatili ako nag-e-exercise. Hindi ko hinihintuan ang pag-e-exercise dahil nga pag maka-exercise nawawala yung higpit ng mga ugat ko. So kumbaga si Lord, kung tutuusin, pag gustuhin ni Lord na gagaling ka, gagaling ka. Pinagaling niya nga ako sa stroke ko, diba? Ito pa kaya yung pin's nerve. Ngunit, mayroon pinapahiwatig ang mahal na Diyos na kailangan mong tuklasin, no? Kagaya ko lang, ngayon ko natutuklasan nga si Saint Blaise pala, dahil ako'y nanampalataya sa mga santo, naniniwala ho ako sa mga santo natin, lalo na sa Katoliko tayo, na si Saint Blaise pala ay isang patron ng mga may sakit sa liig. So, alam mo ba, dito ko napagtanto nga si Saint Blaise ang santo nga dapat hihingian ko para tuluyan na gumaling ang aking sakit sa liig. So, I feel bitter talaga mga kapatid sa mga nararamdaman ko. Napakalaki yung mga pagbabago. At doon ko na napagtanto na kusa ho yung kamay ko gumagalaw kung saan tutumbukin. Dahil marunong din ako mga kapatid maghilot ng sarili ko eh. So, nakikita ko ang mga bagay na pindutin ko at hilutin ko sa sarili ko. That's why na I feel bitter talaga. So, yun na nga ginagawa ko. Kusa ho yung mga daliri ko. Nagka-post sa kung saan. Doon ho yung mga may nararamdaman. So, talagang naniniwala ako na sa pamaraan ni Saint Blaise ay tuluyang gumaling ang aking pin's nerve. Yes mga kapatid, naniniwala tayo kay Jesus Christ kasi si Jesus naman talaga ang lahat ng gumagawa at naniniwala ho tayo sa lahat ng mga miracles ng buhay natin. Pero iniisip ko, sabi ko, kung gustuhin ni Jesus na gagaling ako, so talagang gagaling ako, matanggal na ito, mga pin's nerves ko na ito. Ngunit mayroong naiiwan dahil pinapahiwatig na mahal na Diyos na kailangan mo maghingi ng tulong sa mga anghel na pinapadala ko. Dahil si Saint Blaise ay isang nanampalataya ng lubusan sa Diyos, kaya sila ho yung inutusan ng mahal na Diyos na makatulong sa atin ng mga tao. Alalahanin ninyo na si Jesus ay tinulungan ng isang apostolis sa pagpasa ng cross. So, kaya nga, yung mga santo natin na ibinigay ng power ng mahal na Diyos ang makatulong sa atin. Isa ho sila sa ibinigay ng mahal na Diyos na mga anghel na makatulong sa atin. At dapat natin tatandaan na sa atin na Biblia nakasaad ang sa Revelation, no, sa vision ni Juan sa Revelation chapter 4 verse 4 ang nagsasabi na sa palibot ng trono ay may 24 na nakaluklok at nakita niya ang 24 na matatanda na nakaupo, no? Nakaluklok ito sa harap ng trono ng mahal na Diyos at nakadamit ng mga puti. So, tingnan mo yun mga kapatid. Sino yung 14 na mga matatanda na nakaluklok doon? Di ba sila yung mga apostolis? Sila ho yung sila ni Moises, si Elias, si Jonas. Sila ho yung mga tao na pinagkatiwalaan ng mahal na Diyos at tumulong sa mahal na Diyos ng panahon, kaya sila binigyan ng mga karapatan na sila ho ang magsulat ng Bible at ituro sa atin. So, ibig sabihin, yung mga saint natin may mga obligasyon at pwede ho natin silang hihingian ng tulong. Kaya nga ako bilang tao, sa buhay ko, lahat ho ng mga mirakulo sa buhay ko natutupad na ibigay ng mahal na Diyos sa akin. Ngunit, sa sarili kong panampalataya at bilang tao sa mundo, hindi pa ho ako nakahingi ni kahit isa sa ating mga santo na nabigay ng katotohanan at totoo para sa akin, maliban kay Mama Mary. Yes, sa edad ko nga ito mula bata hanggang ngayon, sa mahal na Diyos lamang ako nagadepende kang nagahingi ng tulong at gabay. Ngunit one time, na ako'y nanalangin at kay Mama Mary ako humingi
instant ho na ibigay kaagad ang kasagutan. So, simula noon, kay Mama Mary, humihingi ako ng intermission niya para sa paghingi ng tulong sa kay Jesus Christ para sa akin. Humihingi ako kay Mama Mary ng tulong at marami na rin akong na tupad na mga dinadaing sa kanya na yun ay nasusulbar. So, ito ay mga dahilan sa panampalataya at pagtitiwala natin, ano? Dahil lagi natin tatandaan niya si Jesus Christ ay nagbigay ng mga apostol ng mga tao na makatulong sa atin, no? Kasi dapat natin alalahanin nga si Jesus ay tinulungan sa pagpasan ng cross na isang apostolis at saka yung mga apostolis natin or yung mga tao na binigyan ng mahal na Diyos ng power ng mga kaalaman na yun din ang nakatulong sa atin dahil sa panampalataya natin. So, kay Mama Mary, nakahingi na ho ako sa kay Mama Mary at maraming na rin biyaya at mga mirakulo na ibinigay si Mama Mary sa panalangin ko na natutupad. So ito, kasi sa lahat ng mga santo natin, wala pa ho akong nahiningian na lahat na panalangin ay sa kanila. So ngayon, first time kong humingi kay Saint Blaise. So I know na nagaling ako dahil na kusa ginagabayan kung ano ang gagawin para dito sa aking sakit. Alam niyo kapatid, tayo kasi nanampalataya sa Diyos at tantiwala sa Diyos, maunawaan natin ang mga bagay na yon sa pamaraan ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang gagabay sa atin at magtulong sa atin kung anong dapat natin gagawin. Kaya nga nung araw na yon ay malagaan na ako magpunta, ngunit ako ay nakarating sa tulong ng mahal na Diyos at sa kagustuhan ng mahal na Diyos at dapat ko intindihin at unawain na ang lahat na yon ay para sa akin upang ipagbigay ko rin o ishare ko rin sa inyo ang bahagi na ang mga patron at ang mga santo natin ay kailangan natin hingian ng tulong at gabay. Humingi tayo ng tulong sa kanila. Dapat nating alalahanin na si Jesus Christ ay tinulungan sa pagpasan ng cross. Amen? Amen. At mga kapatid, ito pa. Alam niyo ba na sa Bible natin, uulitin ko sa Revelation chapter 4 verse 4, ang yung 44 na matatanda na nakaupo sa luklukan at nakadamit ng puti sa harap ng trono ng Diyos. So, dapat natin alalahanin ho yung mga bagay na yun. Sino sila? No? Kasi nakalagay rin sila sa Bible no? Nakalagay yung 24 na matatanda. Ito ay nasa vision ni Juan. Sino ho yung 24 na matatanda? Mga kapatid, ako'y ultimo na tao lamang, ngunit ako'y naniniwala na yung ang 44 na matatanda, ito sila ay yung mga apostolis natin at yung mga martyr natin at yung mga saint natin, no? Lagi natin tatandaan mga kapatid na ang mga bagay na ito dapat natin unawain at bigyan ng pansin at hingian ng Holy Spirit sa mahal na Diyos na bigyan tayo ng katalinuhan upang maunawaan natin ang nakasaad sa Bible, ano? So, mga kapatid, in short, nung napunta ko doon kay Saint Blaise para lamang na humingi ng tulong sa kanya na lubusan na naalisin ang aking nararamdaman at alam ko mga kapatid na ako ay gagaling. So, mga kapatid, si Saint Blaise, ito siya yung santo na isang Kristiyanong martir na nabuhay noong 3rd siglo AD. Siya ay ipinanganak sa Sebaste, Armenia. Ngayon ay Sebastarki. Naging obispo ng lungsod na iyon. Ayon sa tradisyon ni Saint Blaise, ay isang manggagamot at isang pare na nagtago sa isang kuweba sa bundok Argius upang makaiwas sa pag-uusig ng mga Romano. Doon siya ay nagdasal at nagpagaling ng mga sakit ng hayop at tao. So siya rin pala yung mga saint ng mga hayop, ano. Noong
1316 AD, si Saint Blaise ay inaristo ng mga Romano at pinilit na iwan ang kanyang panampalataya sa Kristyanismo, ngunit siya ay tumanggi kaya siya ay pinahirapan at pinatay. So naging isa siyang martyr. Si Saint Blaise ay kilala bilang patron saint ng mga sakit ng loko, throat, at ng mga hayop. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing February 3, Ang loko ay throat yung sa lalamunan, sa mga liig, Kaya ganon. So, lagi nating tatandaan na ang mahal na Diyos ay bumibigay ng gabay para sa mga tao upang magkaroon ng matatag na paniniwala at panampalataya sa Diyos. At dapat natin laging tatandaan na ang mga santo natin ay isa sa mga katauhan o tao na naging banal at binigyan ng karapatan ng Diyos na magbigay sa atin ng mga pahayag na dapat nating gagawin sa buhay. Sila ho yung ating mga implo na sila ho ay ating sundan ng yapak upang magkaroon ng tayo ng buhay na walang hanggan. So, si Saint Blaise, hindi direktang binanggit sa Bible ang kanyang buhay at nanggawa ay nakasulat sa mga tradisyon at kwento ng mga Kristiyano, ngunit hindi siya binanggit ng mga libro sa Biblia. Hindi ho. Ang kwento tungkol kay Saint Blaise ay nagmula sa mga sulat ng mga unang Kristiyano tulad ni Acta Sanctorum at iba pang mga dokumento sa simbahan. Ano bang Acta Sanctorum? Isang koleksyon ng mga dokumento at kwento tungkol sa buhay ng mga santo at martyr ng Kristyanismo. Ito ay isang mahalagang pinagkuhaan ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng simbahan at ng mga unang Kristiyano. At ang Acta Sanctorum ay sinimulan noong 1643 ng mga Bulladists, isang grupo ng mga Jewish scholar na pinamumunuan ni John Bolland. Ito ay isang malaking proyekto ng naglalayong kolektahin at ipinaliwanag ang dokumento tungkol sa mga santo at martyr ng simbahan. Ang Acta Sanctorum ay naglalaman ng mga kwento, sulat, iba pang mga dokumento tungkol sa buhay ng mga santo. Sino ba si John Bolland? Si John Bolland, ang 1596-1665 ay isang Jewish scholar at hagiographer sa Flemish. Siya ay kilala bilang ang tagapagtatag ng Acta Sanctorum, isang koleksyon ng mga dokumento at ikinuwento tungkol sa buhay ng mga santo at martyr ng Kristiyano. Si Bolland ay ipinanganak sa Julien, Belgium at sumali sa mga Jewish noong 1612. Siya ay nag-aral sa Roma at naging propesor ng teolohiya sa Anvers. Noong 1630, si Bolland ay nagpasya na simulan ang isang proyekto na naglalayong kolektahin at paliwanag ang mga dokumento tungkol sa mga santo at martir ng simbahan. Ito ay naging isang Acta Sanctorum na naging isang mahalagang pinagkuhaan ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng simbahan at ng mga unang Kristiyano. Si Bolland ay namatay noong 1665, ngunit ang kanyang proyekto ay pinagpatuloy ng iba pang mga Bulladists na naging isang grupo ng mga scholar na nagpatuloy sa pagkolekta ng pagpublish ng mga dokumento tungkol sa mga santo at martyr ng simbahan. So, yun na nga kapatid. Kaya nga, ngayon ko lang nalalaman si Saint Blaise na isang patron ng Sebastian Tiki at nanggagamot ng mga liig. So, alam ko na sa panalangin ko kay Saint Blaise, nagabayan niya ako
tinutulungan niya ako na totally na matanggal yung sakit ko. Isa rin ho yun sa pamaraan ni Jesus Christ na ibinigay sa akin dahil sa panampalataya ko sa mahal na Diyos, sa pagtiwala ko sa mahal na Diyos ng lubos. Ang mga santo natin, ibinigay niya sa akin na pahiwatag na humingi ako ng gabay dahil isa sila sa mga binigyan ng mahal na Diyos ng obligasyon na tutulungan tayo. Ang mga saint natin, isa sa mga santo, mga tao na binigyan ng Diyos ng power, binigyan ng Diyos ng kaalaman upang makatulong sa atin na mga katawan. Kaya nga mga kapatid, yung mga santo natin, dapat natin bigyan ng kahalagahan at hingian ng tulong dahil sila yung kaagapay ng ating mahal na Diyos sa pagtulong sa atin at pinapakita ng mahal na Diyos na darating ang araw sa bagong lupa at bagong langit na mamimit natin ang 44 na matatanda na nakaluklok sa harap ng luklukan ng kaharian ng ating mahal na Diyos at sila ay nakadamit ng puti dahil sila ho ay nagtatagumpay. Lagi mong tatandaan na pag ang mga banal ay mamatay, sila ho ay makadamit ng puti habang nag-aantay sila ng paghukom ng ating mahal na Diyos. Ganon din tayo mga kapatid, pag tayo ay mamatay na nananampalataya sa mahal na Diyos at nagtitiwala sa mahal na Diyos ay dadamit tayo ng puti at mag-antay tayo sa pag-judgment ng ating mahal na Diyos dahil ang mahal na Diyos may ibibigay sa atin ng bagong pangalan na nakasulat sa puting bato. Ang puting bato na kinasusulatan natin, yun ang pulong ng mahal na Diyos na ating ikabubuhay dito sa mundo. Yung pagkain na nakatago sa langit, yun ho yung mga sulat ng ating mahal na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Yun ang kanyang regalo para sa atin pag tayo ay magtatagumpay sa laban natin dito sa buhay. Kaya mga kapatid, huwag sumuko.